Magandang umaga sa ating lahat. Ako si Binibining Jasmine Jill Larido. At tatalakayin natin ngayon ang ika-4 na unit, ang pagtuturo ng wika, na kung saan ito ay kontinuasyon lamang sa tinalakay ni Binibining Joyce de la Piazza. Ang una nating tatalakayin ay ang community language learning. So bakit nga ba ito tinatawag na community language learning? Isang klasikong halimbawa ito na pamamaraang batay sa domain na pandamdamin. Pag sinasabi nating domain na pandamdamin, ito ay nakakatuon sa emosyon ng tao. Ang pamamaraang ito ay extension ng modelong counseling learning ni Charles A. Coran na nagbibigay din sa pangangailangan ng mga mag-aaral o siyang kliyente na nagsasama-sama bilang isang komunidad na binibigyan ng kaukulang pagpapayo. Ang community language learning ay isang pamamaraan sa pagtuturo ng wika na nakatuon sa aspeto ng damdamin o emosyon. At ang pangunahing ideya ay ang pagsasanib ng pagtuturo at pag-aaral sa isang komunidad na kung saan binibigyang diin nito ang pangangailangan ng mga mag-aaral na parang mga kliyente na nagsama-sama upang matutunan ang wika. Ang guro ang magsisilbing tagapayo na nagbibigay diin hindi lamang sa kognitibong aspeto ng pag-aaral kundi pati na rin sa damdamin ng mag-aaral. Bilang pangkahalatan, ang community language learning ay naglalayong buuin isang masusing komunidad na nagtutulungan sa pag-aaral ng wika, kung saan ang damdamin at personal na karanasan ay hindi lamang kinikinala kundi itinuturing rin na mahalagang bahagi ng proseso ng pag-aaral. Pangalawa ay ang Suggestopedia. Galing mismo sa salitang suggest, na kung saan may kapangyarihan ang mag-aaral na magmungkahi kung ano ang gusto nilang gawin o kung ano yung pamamaraan na komportable sila sa pag-aaral ng wika. Ang pamamaraang ito ay halos katulad ng ibang tinalakay, ngunit ang kakaibang isinasagawa ang mahalagang bahagi nito sa isang kalagayang palagay ang kalooban ng bawat mag-aaral at relax ang kanilang isipan. Kumbaga sa Suggestopedia, sila ay may kapangyarihan kung ano ang kanilang gagawin at maaari silang magmungkahi o mag-suggest kung ano man ang sa tingin nila ay relax para sa kanila at hindi sila mahihirapan. So ito'y may katangian. Ang unang katangian ay ginagamit ang lakas ng pagmumungkahi upang matulungan ang mga mag-aaral na maging panatag ang kalooban. At dahil nga ito'y suggest, at tulad sa katangian, may lakas na pagmumungkahi. Kumbaga, yung pagmumungkahi ng mag-aaral ay binibigyang tuon at binibigyang pansin ng guro. Ikalawa, nasa isang komportable at maayos na kapaligiran ang pagkatuto at may maririnig na mahinang tugtugin. At dahil nga ninanais ng Suggestopedia na sila ay komportable, ay binibigyan din sila ng mga tugtugin na kung saan nakakapag-relax ang mga mag-aaral at kaya nilang mag-isip ng panatag. Pangatlo, inilahad at ipinaliwanag ang gramatika at bokabularyo, ngunit di tinalakay ng komprehensibo. Tulad pa rin ng ibang tinalakay ay syempre inilahad at ipinaliwanag pa rin, ngunit hindi masyadong komprehensibo. Kumbaga hindi masyadong malalim upang hindi sasakit ang ulo ng mag-aaral. Pang-apat, napapalinaw ang kahulugan sa pamamagitan ng pagsasalita sa katutubong wika. Dito sa katangian na to ay katutubong wika yung ginamit. Halimbawa ay kapag dito sa Leyte magtuturo ay syempre yung wikang Bisaya ang gagamitin upang mas maintindihan ng lahat. Panglima,
nangyayari ang komunikasyon sa dalawang dimensyon. Ano ang dalawang dimensyon? Ang kamalayan o conscious kung saan nakikinig sa isang binabasang dialogo at kawalang kamalayan o subconscious kung saan ang musikang naririnig ay nagpapahiwatig na ang pagkatuto ay madali. So, dito sa katangiang ito ay may dalawang dimension, yung dimension conscious at subconscious, kung saan ay pipili lamang ang mga mag-aaral kung ano ang gusto niyang pakinggan, yung conscious ba kung saan may binabasang dialogo o yung subconscious na kung saan may musikang maririnig sila. Depende na lang kung ano ang mas komportable at kung saan sila mas matuto. So, yun lamang po ang limang katangian ng Suggestopedia. Pangatlo ay ang silent way. Ito ay nangahawakan sa paniniwalang mabisa ang pagkatuto kung ipinapaubaya sa mga mag-aaral ang kanilang pagkatuto. So, bakit nga ba siya tinatawag na silent? Di ba yung silent ay ang pagkatahimik o yung paraang tahimik? So, dito sa silent way, ang mga mag-aaral sa isang classroom ay nagtutulungan sa proseso ng pagtuklas ng mga kasagutan sa mga suliraning pangwika. Sa ganitong kalagayan, nanatiling tahimik dahil nga silent way yung ginamit ay tahimik ang guro, kaya tinatawag na silent way. So, kung naalala ninyo sa elementary years natin, ay minsan pinapabasa tayo ng ating guro sa tahimik na paraan lamang. So, yung tiktik na yun ay tinatawag na silent way dahil naniniwala yung ibang guro na mas matututo ang bata kung siya na lamang ang magtuklas ng mga kasagutan at hindi na lamang magsasalita yung guro at kung ano yung naiintindihan ng bata sa kanyang pagbabasa ng tahimik ay yun yung kasagutan sa suliraning pangwika. Kaya tinatawag na silent way. Ang halimbawa nito ay yung silent reading, kung saan personally ay mas naiintindihan ko ang aking binabasa kung babasahin ko ito ng tahimik. Ngunit may iba namang mga mag-aaral ay mas gugustuhin nila na binabasa nila ito ng malakas upang kumbaga gusto nila makuha yung emosyon, pero sa akin mas gusto kong binabasa ko ng tahimik dahil doon ay mas makapag-isip ako. Pero dahil iba-iba naman tayo ay kung yung silent way ay siguro hindi gagana sa iba, pero sa akin gagana at alam kong may ibang tao pa na katulad ko na yung silent way ay gagana rin sa kanila. Pang-apat ay ang Total Physical Response o TPR. So, dito sa TPR, kung yung una nating tinalakay, ang community language learning ay nakatuon sa emosyon, dito sa TPR o ang Total Physical Response, nakatuon naman siya sa psychomotor na domain. Kumbaga may physical na ginagawa. Ang pamamaraang ito ay humangon ng ilang kaisipan sa series method ni Gwen na nagsasabi na ang pagkatuto ay epektibo kung may kilos na isinagawa kaugnay ng wikang pinag-aralan. So, dito sa ang Total Physical Response o TPR ay may kilos na isinagawa. Halimbawa dito ay sa ating mga kindergarten students or kindergarten pupils. Kung nakikita ninyo or pagmamasdan ninyo sila, yung guro na nagtuturo sa kindergarten ay kung ano ang sasabihin niya ay bibigyan niya talaga ng kilos o kumbaga lalagyan niya ng mga actions. Halimbawa, yung action songs nila, 'di ba, magsasayaw yung guro o kundi kaya may pabasa na
mga stories or mga kwento, ay may action talaga ang guro upang mas matuto. Ang total physical response ay mas epektibo sa mga bata na nasa kindergarten, nasa grade 1, grade 2, or grade 3 dahil hindi pa sila masyadong imaginative tulad natin na nasa katandaan na. Kaya yung total physical response bilang mga guro sa hinaharap ay mahalaga dahil lalo na kung magtuturo tayo sa kindergarten, dahil yung may ibang bata kasi na hindi maiintindihan yung wika kung walang kilos. Halimbawa ay sasabihin natin ang aso ay naglalakad. Hindi masyadong, may mga bata na hindi masyadong imaginative. So, kailangan parang kung ikaw ay aso ay para talagang aso at maglalakad ka upang mas maintindihan nila yung nais mong iparating. Yun po yung total physical response. Kaya tinatawag na total physical response dahil mas epektibo kung may kilos na isasagawa. Ay ang natural approach. Pag sinasabi nating natural ay walang halong kaimihan. Kumbaga, natural lang yung kung paano mo ay approach yung bata, ay yun lang yung paraan. Ito ay ginagamit sa pamaraang ang mga gawain sa TPR, yung tinalakay natin kanina sa panimulang level ng pagkatuto, kung saan mahalaga ang mga comprehensive input upang mapasigla ang pagtatamo ng wika. So ito ay may layunin. Ang layunin nito ay malinang ang personal na batayan ng komunikasyon tulad ng mga wika na ginagamit natin sa pang-araw-araw. Ano yung wika ginagamit natin sa pang-araw-araw? Halimbawa, yung wikang ginamit natin sa ating komunikasyon, sa ating pakikipag-usap sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kakilala, sa ating pamilya, at sa ating mga kaibigan. At iba pang layunin ay pampaaralan na komunikasyon. Siyempre, pag sinasabi natin pampaaralan, ito yung pang-akademikong komunikasyon. Ito yung mga wika na ginamit natin sa paaralan. Ito yung halimbawa, may gagawin tayong speech o di kaya pag-uulat sa paaralan. Ang mga guro ang hanguan ng mga input at tagalikha na iba't iba at nakawili-wiling gawaing pang-classroom gaya na laro, maikling dula-dulaan at pangkatang gawain. So, yung mga aktibidad natin sa paaralan ay ginamit sa natural approach upang natural rin na malinang ang ating kakayahang pangwika. So, dahil dito, tulad ng maikling dula-dulaan, syempre, hindi magagawa yung dula-dulaan kung walang pagsasalita at mga pangkatang gawain. Yung pangkatang gawain, sa tingin nyo ba ay madaling gawin yung pangkatang gawain kung yung wika na ating gagamitin ay hindi iisa o hindi kaya hindi tayo nagkakaintindihan? Di ba hindi siya madali, mahirap. Kaya dito sa natural approach, ginagamit ang approach na ito upang magamit ang wika sa ating pang-araw-araw na buhay at maka-survive tayo dito sa ating tinatahak na mundo. At yun lamang po at maraming salamat.